Acquirer.net. Alright. Hi, Arabelle. First of all, congratulations. Siguro, first question ko sa'yo is, how are you taking this all in? Actually, to answer that question, hindi ko po masagot ng diretso eh. Kasi ang dami kong nararamdaman. Masaya ako na parang pinaprocess ko pa na nangyari na ba talaga yun? Kasi katulad nga po na nasabi, ilang competitions na yung nasalihan ko, lahat grand finals yung inabot ko, hindi ko pa nakuha yung title. So, malapit na pero hindi na po, pero ngayon nabigay na. So parang sabi ko, grabe talaga yung timing. Kasi before ako nag-Veiled Cup, kakatapos ng The Flash Season 7, sabi ko hindi na ako sasali. Parang yun na yung last competition ko. Then came Veiled Cup. So, super unexpected. Kaya until now, super overwhelmed pa rin po ako. So now that you are the champion, kasi di ba parang yung story mo more of rejection is redirection. Parang yung story mo ganun. So, siguro what have you like realized now na parang finally you already got the win, ikaw naging champion? Actually, parang sabi ko, nung nanalo ako, na-blank ko ako eh. Na-blank ko ako actually. Sabi ko, yung pagkapanalo ko kasi hindi lang ako yung parang nagkaroon ng achievement, hindi lang ako yung nag-succeed nung nabigyan ako ng title. Kasi yung family ko ever since, sobrang supportive nila. Parang sabi ko, kaya din ako nagpapatuloy, kaya ako sali ng sali. Kasi sabi ko, gusto ko nakikita nila yung nangyayari sa akin eh. Yung achievement na makukuha ko, parang natutuwa na rin kasi yung family ko. And lahat ng taong sumusuporta sa akin. So, yung time na yun, binigay na sa akin yung title. Sabi ko, ay eto na. Binigay na sa akin sa wakas. Nandun na ito pala yung pakiramdam na manalo. Yes. Thank you, Led, and congratulations, sir. Thank you so much for that question. Let's now move on to show business for their question. Please go ahead. Hi, Arabelle. Good afternoon. Congratulations. Dali mo lang kami dun sa naging experience mo dun sa Veiled Cup. How similar or how different yung experience mo sa Veiled Cup dun sa mga naging experience mo dito sa mga singing competitions sa Philippine TV? First off po, yung difference po talaga is yung arrangement ng songs. Kasi sa Veiled Cup, mas yung arrangements ng songs po nila is yung standard, close to original. Pero nasa sa'yo yun kung paano mo babaliin yung song, paano mo isa-style yung song. So, that's one. Ang difference din po sa feels nung nandun ako sa Korea, makikita mo talaga na lahat ng competitors mo sobrang sobrang focus nila. Talagang makikita mo lahat laban na laban kasi syempre Asian countries na yung kalaban mo, hindi na ng local competition yun eh, international na. So, parang yung pressure, andun talaga kasi nire-represent mo hindi lang ang sarili mo eh, yung country din. So, isa yun sa pinaka parang mabigat na feeling. Kasi parang kahit wala naman nagpe-pressure sa'yo, iisipin mo na ang daming tao na nakatingin sa'yo, ang daming tao na iniisip na nandyan ka, so lumalaban ka sa ibang bansa. And yung isa pa po, siguro, dito kasi sa atin talaga, alam natin, most are singers na magagaling talaga. So, paano mo i-a-apply yung pagiging magaling mong singer na iba't iba yung strength ng singers din dun sa ibang bansa. So, yun po yung parang pinagkaiba talaga. I was watching yung video mo na nag-tour ka pa sa Korea. Parang chill na chill. Sabi ko, parang chill na si Arabelle. Parang walang pressure dun sa competition, di ba? Tapos pagdating dun sa grand finals talagang halimaw. Mas mahirap ba na, or mas madali bang kumanta na hindi mo nakikita yung mga judges o yung mga reactions nila as compared to sa mga singing competitions dito na nasalihan mo na talagang face-to-face, nakikita mo talaga yung real-time, yung reactions ng mga judges? Actually, for me po, mas gusto ko kasi nakakakita ko ng tao pag kumakanta ako. Parang mas kinakabahan ako pag wala akong nakikita. Kasi hindi ko na measure kung
natutuwa ba sila sa performance ko. Kapag nakakita ko ng reaction, parang mas dun ko parang kailangan kong dagdagan, kailangan kong bawasan. Parang na-observe ko sa facial reactions nila kung paano ko magpo-perform. Sa likod ng veil, mas nag-overthink ako, ano kaya nangyayari doon? Ano kaya yung tingin nila sa performance ko? So, tapos nabanggit niyo po na parang chill-chill lang ako doon. Actually, nililibang ko na lang yung sarili ko para hindi ko po siya masyadong, hindi ako masyadong ma-pressure. Kasi malayo sa family. And first time ko pong lumipad alone. Yan. First time ko malayo sa family ko that time. Okay, last question na lang. Kasi magagaling din yung mga nakalaban mo eh. Oo. Pero meron bang point doon sa competition na parang feeling mo, of course you're hoping to win, no? Na parang feeling mo after nung performances ninyo na parang akin na to? Or meron bang parang after kumanta nung kalaban mo parang medyo parang hindi yata? Sure? Actually sa akin po, that time, sa buong process ng competition, hindi talaga ako nag-i-expect. Wala po talaga akong ina-expect na kahit ano sabi ko nga first round. Makapasa lang ako ng first round, masaya na ako. Kahit matanggal ako ng second round, okay lang. Kasi international competition, maraming gustong sumali dito pero isa ako sa mga pinadala. So sabi ko, no second round actually, before i-announce, kasi trio yung second round po namin, and isa lang yung pipiliin. And naka-veiled kami, walang interpreter na nagta-translate nung sinasabi ng judge. So nakatitig lang ako sa Isabel at sabi ko, sige okay lang, kahit umuwi ako, win din yun kasi makikita ko na family ko. Pero kung makapasa ako, syempre mas masaya. Kasi sino ba namang hindi may gustong umabot ng grand final. So wala po talaga, like ever, even sa grand final, sabi ko, kakanta lang talaga ako, gagawin ko na lang yung best ko. Wala akong i-expect na kahit ano. Pero yan, binigay. Maraming salamat. Yes, and you did it, no? Yes. Congratulations. Thank you so again. much po. Thanks. Sorry, I have to ask a question because I was really bopping to how you sang Feeling Good, right? Yeah. And I'm assuming that's almost the same way you sang it. Yes, right? sa Bielko. Sa Bielko. My question is, sorry, di po ako press. Na-curious rin ako kasi talagang tuwan husay niyang talagang kumanta. My question for you is, sabi mo kanina, you were talking about the process of how you sing the song. They gave you closest to the original, you said. How do you, as an artist, choose to, paano mo pinipili yung bali mo sa part na to or dito? What was your process before you actually sang that piece on the World Cup? Actually kasi, yung singing style ko dito sa Philippines, makapal yung boses ko kasi naturally. So, sa atin, alam natin na biritera mostly ang mga Pinoy. So, parang I try to keep up nung dito ako sumasali sa local competition, national competitions dito. Pagdating doon sa Korea, sabi ko, parang gusto ko iba naman yung tunog na marinig sa akin. Kasi yung kapal, kaya ko na yan naturally. Sabi ko, bakit hindi natin lagyan ng konting maiiba? Kasi actually, isang fact about dun sa Feeling Good na song na yan, kinanta ko yan sa The Clash. First round ng season 5, the first time I joined The Clash. Sabi ko, kung kakantahin ko ulit yan, ngayong grand finals, dapat pag pinag-compare, ibang-iba na yung version na gagawin ko. And yun yung naging inspiration ko noon. Nung kinanta ko yun, the way I sang it sa World Cup. Bumalik din, di ba? And now you're a sparkle artist. From The Yes. Clash, singing Feeling Good. Yes. Now Feeling Good brought you, of course, to becoming grand champion. And here, to GMA. Yes. All right.